higit sa lahat, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe mo na. Hello mga kabiloy, it's me again, Dimple Joy Panganiban, and welcome back to my YouTube channel. So this day, pupunta po kami ng Divisoria. Sobrang biglaan. Uy, gising ka, punta ng Divisoria. Ayun, kumain lang kami. Tapos nagbihes, naghilamos, nagtoothbrush, at blah blah blah. At syempre, dahil pupunta tayo ng Divisoria, hindi na natin sasayangin. Nag-isip ako ng pwedeng gawin. So, ang gusto kong gawin is mag 500 peso challenge ulit, na ngayon is hindi na pwedeng lumagpas ng 500. Pwedeng parang 489 na lang, 480, mga ganun. Basta hindi lalagpas ng 500 yung magagastos natin. And ngayon, meron ako ritong bag. Ayan. Meron ako ritong bag. Titignan natin kung ano bang laman ng bag ko pag pupunta kami ng Divisoria. You know where Divisoria is? So, this is my bag. Tapos, meron siyang dalawang lalagyanan. Titignan natin kung ano ba mga dinadala namin kapag pupunta kami dito sa Soraya. You know. Meron tayo syempre payong. Kulay puti, hindi pwede sa araw para tayo nagpo-photography doon pag may araw. Kaya hindi ko siya madalas ginagamit, pero pang ulan. Tissue, syempre, para kung meron mang mangyayari. Kung may pawis ka dito, tissue na lang. Pero si mama may bimpo yan. Meron ako ditong wallet, maliit lang na wallet. Alcohol, ayan. Next is mga plastic. Okay, para syempre sama-sama na yung mga dadalhin natin. Hindi tayo mahihirapan magbitbit. Actually, kaya ako sinama ng nanay ko kasi kailangan niya ng taga-bitbit. So, ako lang yung nakiki-epal. Kailangan lang talaga niyang trabahador ngayon. So, kasama ako. Ako yung kanyang chaperone. At syempre, dahil magbablog tayo doon, meron tayo ditong ring light. In case na kailangan natin ng lights, ito siya. 1, 2, 3. Tada! Cool, right? Nabili ko lang to nung 11/11. And power bank, in case na tayo ay malobat para matapos natin tong vlog natin na to. Makikipagbakbakan tayo ng pag-vlog doon kung bawal man mag-vlog, pero bahala na mag-vlog pa rin tayo. And cord. Nandun pa yung cord ko dahil ginagamit na church pa tayo. So, kunin lang natin. And syempre, meron ako rito ang Gorilla Pad para nahawakan naman yung pang-vlog ko na ilalayo ko at mas steady siya, hindi siya magulo. So, see you guys later. Doon na tayo magkita-kita sa Divisoria. Bye! And I'm back. Alam ko sobrang onti lang ng clips na nakuha ko sa Divisoria dahil pumunta kami doon
bago mag New Year. So, inasahan na namin na sobrang daming tao, as in, siksikan na kaming lahat doon. Papunta pa lang, parang traffic na hindi sasakyan, traffic ng tao. Kaya nung mga may pagkakataon is, kumuha na ako ng mga clips na kahit kaunti lang para mapakita ko naman yung sitwasyon ng Divisoria na sobrang daming tao. Pagkatapos din kasi naming mamili, umexit na kami kagad kasi hindi na namin kaya yung sobrang daming tao. Kaya nagpasya ako na sa bahay na lang ipakita ko yung mga nabili ko at sabihin ko ba kung sulit ba or hindi ang Divisoria. So ayan, ngayon ko na ipapakita sa inyo mga kabiloy kung ano ba yung nabili ko sa Divisoria at kung sulit ba. At higit sa lahat, ang challenge natin ngayon kabiloy is 500 pesos challenge. Ayan. So, titignan natin kung naisakto ko ba ng 500 or sumobra ba or nagkulang ba parang yung 500 pesos challenge natin noong nakaraan. May tatlo na akong 500 pesos challenge. Ang galing. Yung una is yung Taytay Hall na pinakaunang-una ko na wala bang kasama. Yung pangalawa is yung kasama ko na sila King. At ito na yung pangatlong 500 pesos challenge natin. At syempre, kung hindi mo pa napapanood yung 500 pesos challenge ko, ay isearch mo na sa YouTube ang Dimple Joy Panganiban at makikita mo na yun sa channel ko. Subscribe mo na. So, ang first item na nabili ko sa Divisoria is ito. Ayan. Ang super cute na wallet na ito. Ayan. Buksan natin. Ayan. Tinapon na lang no. Ayan. Buksan natin. Sa loob, ayan siya. It's a coin purse. Ayan, sobrang cute. At ang price ng coin purse na to ay 70 pesos. Ayan, may kita nyo na dyan. Ayan, ito yung, or nandito man, kung saan man ilagay. Basta, nandito yung prices. So, ito yung una kong nabili. Ayan. Ang next item ko is, ito, sobrang cute nito. Itong shoulder bag. Ayan. Shoulder bag siya. Tapos, meron siyang, parang keychain niya. Ayan. Tapos, ayan yung details. Floral siya. Tapos hindi naman siya madaling matanggal nung chinek ko. Tapos sa loob, meron siyang 2 pockets. Ayan. Meron dito. Pang ano nyo lang, mga liliit na gamit. Ganyan. Kung hindi naman kayo magdadala sobrang gamit. Ayan. Pwede nyo to kapag pupunta kayo somewhere na saglit lang. Ayan. Ito, bagay sa inyo. And this is only 100 pesos. 100 pesos lang to nung nakita ko. Kaya, binili ko kagad. Nasatisfy ako rito dahil sobrang ganda. So, this is 100 pesos only. So, meron na tayong 170 pesos. Pangalawang item. Next is, ito, scarf. Ayan. Itong scarf na to, ayan, 60 pesos lang to. Kapag maramihan yung binili mo is 50 pesos lang kapag isang dosena. Nakalimutan ko na. Pero isa lang binili namin. Isa lang binili ko, si mama may mga binili siyang iba. So, eto, 60 pesos. Ayan. It's yellow. I love yellow. Kaya, yellow yung pinili ko. Yung scarf na to, kabiloy, is hindi naman sobrang kapal. Manipis lang siya. Ayan o. Sobrang nipis. I mean, manipis siya, pero hindi naman actually na sobrang nipis na masisira agad yon. Hindi naman ganun. Sakto lang siya para sa 60 pesos. Tama, para sa 60 pesos, okay na to yung ganito. Ayan, so ang next natin is, hindi siya scarf actually. Para siyang malaking panyo. Ayan. Sobrang ganda nito kasi noon nung high school ako, gustong-gusto ko yung mga panyo ng Armando Caruso. Nag-ipon ako noon pero ngayon nawala na siya. I don't know kung saan na siya napunta. So ito, malaki siya. Basta malaki siyang panyo and sobrang gusto ko yung style na to. Itong halaga na to is 50 pesos only siya. Ito, 50. Ano talaga siya? Magkano ba to? Mga nasa 120 lang din, 120 plus. Pero kasi, nung sabi ko sa tindero na gusto ko nito, pero gusto ko yung bago, hindi pa nabubuksan. Kasi syempre kung bibili ka, gusto mo yung bago talaga para sulit sa pera mo. Pero wala na siya, as in, ito na lang daw yung design na meron sila. So, sinabi ko na, sige, bibilhin ko yan, pero hindi na 120. 50 na lang, kasi malay ko ba kung gano'n nakatagal yan na nasa labas. Kasi pumayag siya, so, nakuha ko to. So, yun, after nun, ang next na nating binili is ito. Ayan, teddy bear na yan. Pero ito ay pang charger. Ayan o, pang lagay siya. Alam niyo sa charger, itatry natin siya, buksan natin. Ayan. Actually, nagamit ko na to sa charger ko dahil ito yung charger ko. Ayan, ang problema ng mga charger. So, hindi ko pa trip bumili ng bagong charger. Ito pa rin yung original na
charger ng Oppo ko, kaya ayaw ko pang bumili. So, bumili na lang ako nito pang pang safety niya. So, ganito siya ilagay. Ilalagay natin siya dito. Ang ingay ng, ng mga sakyan, no? Pagpasensya nyo na. Kasi mag-aalas 12 na. May mga pasok ang mga tao. So, ayan. Ganyan siya ilalagay. Tama ba ako ng paglalagay? Mali pala. Pabaliktad pala dapat. Sorry. Yan. Ganyan siya nilalagay. Ayan, oh. Nakakapit dito. Yan. Parang kalahati ng Tapos, hindi na siya Tapos, nilagyan ko siya ng ganito. Ang gastos ng charger na to, no? Nilagyan ko siya ng mga ganyan para hindi na siya yung sobrang nagbubuhol. Tapos, dapat pala, dalawa na yung binili ko. Kasi, etong isa naman yung yan namang isa yung nag-e-epal-epal na masira. Pero okay na yan. Ang dami sa akin, no? Wait nga, mamaya tayo mag-vlog. Itutuloy ko mamaya after ng alas 12. So, ayan, 12:10 na. Natapos na ang parada ng mga sakyan. Tuloy na tayo. Sa mga naipakita ko ng items, meron na tayong 5 items. Balikan lang natin. Etong coin purse. Etong sling bag. Then, etong scarf. Then, itong panyo na malaki. Hindi ko alam yung tawag sa kanya. Basta, ayan. Sobrang ganda. Then, ito, yung nilagay ko na sa charger ko. So, ang next na natin is ito. Tada! Let's confuse them. Ano to? Ang daming ganun sa internet mo. Puro confused ng confused. So, buksan natin. Para boys, alam nyo na kung para saan to. Siyempre, alam to ng ibang boys kapag nakakagamit sila ng ganito. So, kuha tayo ng isa. Ano ba? Ayan. Isa lang muna. Ito yan. Dalawa siya. Ang ginagawa dito is sobrang helpful nito. Ito siya. Ayan. Para kapag nagme-makeup ka, hindi na tawag nito. Ano sabihin mo? Hindi na nalalaglag yung mga bangs mo kapag ayan, mamimake-upan mo siya. Yun lang naman yung naitulong na ito sa buhay ng mga tao. Ayan. Kailangan ko to kasi kapag nagbi-makeup na magpe-perform, ayan, kailangan mo to. So, madami siya, ayan. At magkano to? It's only 20 pesos. Ayan, nakita ko lang siya nagtanong ako, sabi niya ni kuya is 20 daw. So, ginrab ko na kasi hindi na ako makakabalik ng Divisoria kung kailan ko man gusto. So, grab the chance. 20 pesos lang. So, ang next na natin yan, after nung pang hair na yon is ito na. Tada! Etong piggy bank na to is nagkakahalaga ng 50 pesos lang sa Divisoria. Ayan. Kung nakita nyo yung vlog ko ng Red Cup Challenge, ayan. Ito rin yung pinamigay ng mama ko kasi bumili kami ng maraming ganto. Ayan. Ewan ko kung anong trip namin ngayon, pero lahat kami rito is nag-iipon. Yung iba coins, ako naman papel yung gusto ko para magaan lang. Ayan, so hopefully matapos ko yung 20 pesos challenge ko araw-araw sa loob ng 365 days. Ayan. So, ang last na nating item na nabili at ito na yung pinakahuli, syempre 500 pesos lang naman yung challenge natin. At ang last is sleeper. Ayan, ito yung sleeper na nabili ko. Nagkakahalaga lang to ng 100 pesos. Marami naman to sa mga bayan-bayan. Ayan, mga 100 pesos lang din. Pero ito yung nagustuhan kong kasi siya, parang rose gold na ewan. Parang wala akong nakikitang ganito sa bayan namin. So, binili ko siya, ayan. Tapos, meron siyang heels na maliit, ayan. So, habang binabanggit ko yung item na nabili ko, tapos babanggitin ko din yung price, isasabihin ko kung pang ilan na siya at ilan ba yung items na nabili natin. So, mag-start tayo dito sa coin purse na to. Halagang 70 pesos, number 1. So, pangalawa, itong sling bag na to for 100 pesos, number 2. And pangatlo, itong scarf na to for only 60 pesos, ayan, number 3 na to. Then, ito naman, itong panyo na to, for 50 pesos, ayan. Pang number 4 na to, ayan. Then, next is itong pang charger, pang support natin sa charger. Ayan, for 50 pesos din, pang 5 na to. Then, ito, yung pang hair, yung pang, ewan ko, basta yung pang hair, for only 20 pesos, ayan. Pang 6 na to, 6 na items na ang meron tayo.
Then, itong piggy bank na to, ayan, for only 50 pesos, meron na tayong 6 items, ay pang 7 items, ayan. And last is itong sleeper ko, for only 100 pesos, at meron tayo 8 items sa loob ng 500 pesos challenge natin. Nakabili tayo ng 8 items. At lahat ng yon ay eksaktong 500 pesos. Hindi tayo sumobra, hindi rin tayo nagkulang. Sumakto tayo. So, first of all, sa lahat ng nabili kong to is okay naman ako. Happy naman ako sa mga nabili ko this bago mag New Year. Itong lahat ng nabili ko sa Divisoria, ayan, sobrang okay sa akin dahil lahat naman to magagamit ko at may pakinabang naman. So, yung pagre-review natin sa Divisoria ngayon is, tinawag ko na talaga siyang Divisoria. So, ang Divisoria, magbibigay muna ako ng mga negative side niya. Ang negative side niya, kapag bibili ka ng mga gantong katulad ko na parang paisa-isa lang, is hindi ka sobrang makakamura dahil ang Divisoria, kapag pumunta ka doon, para bumili ka ng bultuhan, paninda, ganyan, doon ka makakamura. Pero may mga nakikita naman tayo ng items na minsan, dahil nga bago tayo mag New Year pumunta, maraming sale. So, hindi ko lang sure kapag hindi doon sale is magkano yung mga items nila. So, naging swerte lang tayo dahil pumunta tayo doon ng pa-holiday. Kaya maraming pasabog, ganyan-ganyan, maraming mga pa-sale sila, ayan. Sa positive side naman is kapag pumunta ka sa Divisoria, nandun na lahat. As in, lahat ng hahanapin mo nandun na. Nung una hindi ako naniwala, pero nung nagpunta kami doon, tama, nandun na lahat sa mga party na kailangan, party needs, sa mga kitchen stuffs, mga tsinelas, mga t-shirt, mga pangregalo, mga ang dami, sobrang nandun na lahat. Ang kailangan mo lang is libutin mo siya ng sobrang lilibutin mo talaga para mas makita ka ng magandang items, mas makakamura ka, ganyan. So, ang positive side niya is yung nandun na lahat ng mga kailangan mo, pati mga gulay, meron doon, mga prutas, sobrang mura lang. Then, ang pangalawang positive side niya para sa akin is sa mga nagve-vendor. I mean, kapag ako, nagtitinda ako ng mga damit, kapag bumili ako doon, is makakamura ako. Tapos mabibenta ko siya rito ng sulit na presyo, pero makakatubo ako. Ayan. So, ayun lang yung masasabi kong review ko sa Divisoria. Ayan. At kung sulit man, sulit pa din naman compare sa bumili ka sa mall. Ayan. Kung i-compare pa din natin yung prices nito sa prices sa mall, sulit pa din sa Divisoria. Yun nga lang, makikipagbakbakan ka talaga sa sobrang sikip. Pero, ayos lang yun. Kung sulit naman yung mabibili mo, why not, ba diba? So, that's all for today mga kabiloy. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng vlog ko na to, ang 500 pesos challenge at Divisoria. Ayan, sobrang saya mamili ng i-challenge mo yung sarili mo na dapat worth it yung mabili mo na merong lang limit. So, sana nag-enjoy kayo. At kung nag-enjoy kayo, i-subscribe mo na yung YouTube channel ko para mas mapanood mo pa kung saan pa tayo mamimili ng iba't ibang mga gamit na sobrang sulit at kailangan natin. So, thank you for watching mga kabilo. So, malapit na tayong mag 500 subscribers. Thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa vlogs ko, sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like. Sobrang na-appreciate ko po. Thank you so much. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!